Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. May gagawin ulit tayo dito sa Toyota Corolla Altis natin na 120G. Yan, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin, Anur's Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. At syempre, shoutout din natin yung page natin sa FB, Toyota Corolla 9.5 generation. Ayan, sa mga admin dyan, shoutout sa inyo. So, pepex natin yung bagong bili natin na OBD scanner. Ayan, on-board diagnostic. Yan pong ibig sabihin ng OBD. So we have here in Ansel brand, GP700. Yeah, GOBD, OBD2, EOBD, European yan. Tapos Japan. Japan on-board diagnostic. Yan, mostly pang Japanese car po ito. Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, Mazda. So flex natin. Tara. So yan, try natin tong bagong bili natin. Medyo may kamahalan. Yaman lang din kasi na nag-vlogger tayo ng mga DIY motorcycle at ibang sasakyan natin, mapa Mitsubishi, Toyota, lagi. Kailangan natin to. Yan. So unbox natin mga ka-DIY. Flex natin. Yun o. Fresh na fresh. Kararating lang kaninang umaga. So meron din siyang kasamang manual. Yan dyan. Original po ito. Yan. Okay, so mababasa nyo naman kung ano yung mga nakalagay. O, diba? So, salpak natin dito, OBD port, check natin, make sure na naka-switch ignition. Port ng Toyota Corolla Altis, left side sa driver side po. Ayan, lagay nyo lang. Tapos, yan o. Sindi na. Select brand. For Toyota. Yan. Hintayin natin, lalabas yung mga DTC o error. Yan. Red fault codes, Iris fault codes. So, yan yung mga ano niya, pwede niyang mabasa. Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru. Mga Japanese car po yan. Tapos yan, OBD2 system, tool setup, mga ganyan. So, pwede siyang, sa Toyota tayo, hintayin natin. Pwede siyang mag-erase ng ano, fault codes at mag-read ng fault code. So dito tayo kasi yun, na-detect niya po agad. P0110 intake air temperature circuit. So ang ibig sabihin po niyan ay IET, intake air temperature. So meron pa tatlo yung na-detect niya na error code niya. Tapos VO325 knock sensor naman. So kailangan nating palitan yung knock sensor or ano, may faulty wiring o shorted o mismong yung knock sensor papalitan na. Tapos ito PO773 shift solenoid E, electrical ang ibig sabihin ng yan. Sa transmission po yan, automatic po kasi tayo. So nadidetect niya solenoid valve E, electrical po yan. Marumi o baka natanggal o short, mga ganong, grounded, open wires, check na lang natin. Pero yan, ang unang gagawin natin dito, kasi alam ko na to na faulty yung ano niya, yung P0110 intake air temperature sensor po yan. Dito naman map sensor naman siya. Halos same lang po yon. Yung map sensor naman dito sa tawag sa Toyota Corolla Altis is mass airflow. Siya yung nagko-compute ng volume ng air na ipapasok niya sa makina. At yun din ang ibabato niya sa computer, i-divide po niya yon. So, check natin at meron na rin po tayong binili. Yan, nakaabang na po yan. So, ito po yung part number ng yan 22204-22010. So, pang Altis. Yan po. Okay, so ipapalit natin. Ito pala yung pakita natin. Yan. So same lang din po yung part number doon sa original mga ka-DIY. Pakita mo. Japan. Okay, so tara. Dito po nakalocate yung map sensor natin. Map sensor po kasi ang gamit dito sa Toyota Corolla Altis. Pero yung na-detect niya is IET or intake air temperature. Halos same lang po yun mga ka-DIY. Ibang terminologies lang po. Sa iba po kasi sa Honda, ganun IET. So, pagtatanggalin nyo, ganyan lang, may dalawang tornilyo yan, screw type. Tapos ito,
Yan. Yan po mga kadiway. Halos parehas lang po sila. Actually, parehas na parehas. Ito po yung original. Halos parehas po sila ng part number. So, made in Japan. Made in Japan din po nakalagay. Denso. Ayan. Oh, ito po yung bago. Huwag nyo pong hahawakan yung ito. Yung sensor na yan. Okay? Para hindi masira. So, pag i-fit nyo, make sure na meron po siyang yung rubber. Yun. Tapos, lagay nyo yung screw. Yan. Dalawa ko yan. Tapos, lagay nyo na. Ano lang po? Yan lang po. Simple magpapalit. Yan lang po ako nagpalit. Pero, second owner na po tayo. Hindi ko alam kung ito pa yung pinaka-original or napalitan na rin po. Pero, mas better, mas maganda yung pinaka-original talaga. Kasi itong nabili ko na to, i-replacement lang po ito. Nasa, ano yata ito mga kadiway? 800. Meron pong mga, 1,000 po yata ito. Kasama na pong shipping kasi meron pong mga 1,500, 2,000 ito. Tapos, magpapalit na rin po tayo ng filter. Unbox natin yung filter. Check natin yung filter. Yan po yung code, part number. Yan po yung gamit natin. So, yan may ano po yung clamp. Tinanggal na po natin para mas mabilis. Taas na lang po ito pagtanggal nyo ng clamp. Yan, dumi na oh. Yan, mga 1 taon na rin to. Almost a year. So, yan filter nya. Napakadumi mga ka-DIY. So, check natin yung bago. Unbox natin. Yun. So, ganyan po yung itsura ng bago. Yan. Itong ano na to, parang corner niya dito. Dito siya banda. So, ganyan po yung harap. Yan po yung likod. Napakadumi na mga ka-DIY oh. Ito kasi pagka barado na rin to, hindi na tama yung value na nasisense ng mass sensor natin o map sensor natin o mass airflow. So, dapat tama yung nasisense niya, yung air volume. Okay. Tinatandaan po natin para sa maintenance, po yan, reading, para alam natin kung kailan ulit natin papalitan. Ako, hindi ko na sinusunod yung kilometers, yung masyadong matagal. Pag nakita kong marumi, mura lang naman po ito mga ka-DIY, walang 500. Palitan mo na, every 3 months, 6 months, depende kung araw-araw mong ginagamit or sa dumi ng filter. Make sure na nakapix na maigi para hindi mapasukan ng tubig at alikabok dito sa ibaba. Okay? Dapat nakasarado yan talaga. Ganun lang po kadali. Kung paano po pagpalit o mag-ayos ng DTC o error code ng map sensor or IET. Okay? So, ganun lang po. Sundan nyo lang po yung process. So ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano po gamitin itong Ansel GP700 natin. Mag-scan tayo ng error code at ang nasense niya ay IET or map sensor. IET stands for intake air temperature or mass airflow dito sa Toyota Corolla Altis natin. Sundan nyo lang po yung process para hindi kayo magkamali. Dito sa SPT, dalawa lang po meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. At yung link pala kung saan ko nabili, lagay ko na lang po sa description below kung saan ko nabili store, pati yung natin, map sensor natin. At kung nagustuhan nyo itong video, paki-share at like nyo na rin po yung Facebook page natin, i-follow nyo, Burn Time DIY TV also, at paki-subscribe na rin po sa channel natin. Dahil dito sa HPT, sharing is caring. And maraming salamat. Tukad of the glory and Burn Time. Signing off.